Pag-usapan natin ang preview sa laban ng Lakers versus Denver Nuggets sa October 25, alas 7:30 ng umaga, Philippine Time. Pero bago tayo dumiretso sa preview, ay pag-usapan muna natin kung bakit kaabang-abang ang laban na ito. Balikan natin ang mga nangyari last season kung saan nagkaharap ang dalawang team na ito sa Western Conference Finals na nagresulta sa pagkatalo ng Lakers. Matapos matalo ay sinabi ni LeBron na pinag-iisipan niya ng magretiro. Kaya naman, ang naging headlines ng mga balita ay si LeBron at ang Lakers. Natabunan na ang Denver Nuggets. Nang galait tuloy itong si Coach Mike Malone pati na ang ibang player ng Denver Nuggets. Kaya naman, binanata nila si LeBron James at ang Lakers. Kahit na NBA Finals kung saan ang kalaban nila ay Miami Heat, Lakers pa rin ang kanilang binabanatan. At maging sa celebration ng kanilang pagkakapanalo ng kampiyonato ay may patutsala pa rin itong si Coach Mike Malone at ang Denver Nuggets sa Los Angeles Lakers. Hindi ko alam kung strategy lang nila ito mga amigo para pag-usapan sila. Sa nakalipas naman na media day ay sinabi ni Anthony Davis na excited na siya at talagang pinag-uusapan nila ito ni LeBron James ang laban nila kontra Denver Nuggets sa opening night ng NBA. Sumagot naman patungkol dito itong si Mike Malone at dito nga ay medyo ibang timpla. Ayon kay Mike Malone, kung nasa isip pa daw sila ng Lakers ay wala silang magagawa at talagang wala siyang pakialam dito. May lumabas naman na report na natanong itong si LeBron James patungkol sa pagta-trash talk ni Dillon Brooks at ang Denver Nuggets sa kanya, lalo na si Mike Malone. Ayon kay LeBron, may panahon daw para sa lahat ng yan. So hintayin natin ang oras na yun mga amigo kung kailan babawi si LeBron. Ang Lakers ay nagkaroon ng ilang pagbabago sa kanilang roster ngayong off-season. Dinagdag nila si Jackson Hayes, C. Wood, Gabe Vincent, Taurean Prince at Cam Reddish. At huwag natin pag-usapan ang mga rookies mga amigo dahil malamang sa alamang ay sa South Bay Lakers sila maglalaro. Na-retain nila ang kanilang main core na ginamit sa playoffs, sina AD, LeBron, Rui, Reeves, Vanderbilt at D'Lo. So ang nawala sa kanila mga amigo ay itong si Dennis Schroeder at itong si Lonnie Walker IV na tumalo sa Warriors. So solid pa rin mga amigo ang roster ng Lakers. Samantalang sa Denver Nuggets naman mga amigo ay halos walang nagbago maliban sa nawala nga itong si Bruce Brown na talagang naging malaking parte din kung bakit nanalo ang Denver Nuggets last season. So ang magiging starter ng Nuggets mga amigo ay si Jokic, Murray, Porter Jr., KCP at Aaron Gordon. So samantalang sa Lakers naman ang starter nila ay sina LeBron, AD, Prince, Reeves at D'Lo. Malaki ang lineup ng Denver Nuggets mga amigo at yun ang ginamit nilang advantage last season. Wala pa rin maitapat ang Los Angeles Lakers dito kay Nikola Jokic na isang triple-double machine. Kaya magpatakbo ng opensa, umiscore at mag-rebound. Hindi siya mapigilan ng Lakers last season kaya ngayon ang tanong dyan ay mapipigilan ba siya ng Lakers? Sinubukan nilang itapat si Rui Hachimura at sa palagay ko ay medyo effective ito mga amigo dahil si AD ang nagpapatrolya sa loob ng pinta. Kaso hindi nila mapigilan ang ibang kakampi ni Jokic lalo na si Jamal Murray na talagang tinatarget itong si D'Lo. Isa sa maganda sa Denver Nuggets mga amigo ay ang kanilang depensa sa perimeter. Lalo na itong si KCP na pinahirapan si D'Lo. At si Brown na nawala na kaya malamang sa malamang itong si Christian Brown ang ipapalit dito. Pinahirapan din ni Aaron Gordon si LeBron James na talagang kung makadikit sobrang lagkit. So ang susi para manalo sila kontra Lakers sa opening game mga amigo ay muli nilang magawa ang ginawa nila last season. Kumbaga, continuity lang mga amigo. Sa NBA, uso ang mismatch hunting. Kaya asahan na natin na talagang itatarget ng Denver Nuggets itong si D'Lo dahil siya ang pinakamahina sa depensa. Samantala ang Lakers gustong patunayan na kaya talaga nilang talunin ang Denver Nuggets. So marami silang pwedeng ibatong lineup, pwede silang magkaroon ng big lineup at isang gwardiya lang ang ipasok. So ang pwedeng gawing goal nila mga amigo ay pigilan si Nikola Jokic
na mapalapit sa loob ng pinta at pwedeng magamit itong si Jackson Hayes, Christian Wood at Rui Hachimura. Hindi man mapigilan, at least malimitahan man lang ang production ni Jokic. Isa pa ay dapat ipaasawa nila itong si Jamal Murray dito kay Taurean Prince o kaya kay Cam Reddish na hindi mapasahan o makagawa ng play. Kapag nabawasan nila ang production ng dalawang ito, malaki ang chance ng Lakers na manalo. Kailangan patunayan ni D'Lo na talagang worth it siya at gamitin niya ang kanyang kalakasan. Yun ay ang opensa. Kapag naka-score siya dito ng kahit 17 points pataas, mananalo ang Lakers. Kumbaga, ang opensa ang gawin niyang depensa, mga amigo. Ang maganda rin dito sa Lakers ay pwede silang gumamit ng lineup na lahat ay kayang pumukol ng tres na hindi nasasakripisyo ang depensa. Kapag ganito ang lineup nila ay pwedeng madomina ni AD at LeBron ang loob ng pinta na paniguradong magiging one-on-one ang laban. Ang isa pa sa susi, mga amigo, para sila ay manalo, dapat maging consistent ang production ni Anthony Davis at maglaro siya ng mala MVP. Kapag nagawa niya ito, mga amigo, ay malaki ang chance na matalo nila ang Nuggets. Siyempre, dapat din maging productive itong si Austin Reeves at Taurean Prince na hindi lang kay LeBron at AD ang depensa ng Nuggets gaya ng nangyari noong conference finals na umasa ang Lakers kay LeBron, kaya talagang naging kayod kalabaw siya dito at talagang napagod. Dapat mag-step up ang bench ng Lakers, mga amigo, lalo na ang kanilang mga bagong kuha ngayong off-season. So sa bench player talaga sila makakalamang dito, mga amigo. Ang isa talagang susi sa panalo ng bawat kupunan ay ang kanilang coach kung ano ang gagawin countermeasure kapag nagkaroon ng run ang kalabang team. Mahirap malaman kung sino ang llamado sa dalawang ito, mga amigo, kaya panoorin na lang natin ang laban nila sa October 25.